Punta na tayo sa ating pang ilan ba to? Panlima, no? Ito, dito. Ngayon tingnan naman natin ang isang statement na may kinalaman sa historical issues at political accountability. Sabi rito, ba't hindi nagpalit? Ito na, papalaban na naman si Atty. Claire eh. Napapalaban na naman si Atty. Claire. Sabi rito, Pulong Duterte statement ha, hindi pwedeng ipikit ng gobyerno at Pangulo ang kaniyang mata. Ha, bakit naman? Doon pa lang sablay ka na. Hindi pwedeng ipikit? Sure ka na dyan? Final answer na yan? Hindi daw pwede ipikit? Pinikit na nga eh. Kahit anong gawin mo, pipikit at pipikit ka, matutulog. Si Topacio, pikit ng pikit. Ewan ko kung bakit pikit na pikit yung walang niya. Si Bato de la Rosa, kurap ng kurap. Tapos, si PBBM, ayaw mong papikitin? Paano kung gusto magpahinga? Paano kung gusto matulog? Paano kung napuwing? Tanga. Wala, di ka pwede. Pag ganyan kabobohan, di pwede. Umpisa pa lang, pambobo na. Oh. It was my father who allowed the late Ferdinand Marcos Sr. to finally be laid to rest at the libingan ng mga bayani. Instead of gratitude, what the Filipino people witnessed was betrayal. Ay, ito pala yung kahapon natin eh. Oh, ano sagot dito ng ating mahal ulit na Yusek? Ha? Ang Oy, wait lang. Siyempre, gusto ko na rin samantalahin tong pagkakataon na to ha. Tinatanong si PBBM dito, si PBBM si Atty. Claire, kaya sinasagot niya lang. Yung mga nagbibintang kagaya nila Kabayo, nagbibintang kagaya ni Kabayo, ha? Ay, Ma'am Brenda Barton, pag dumadating ka ng late, napapabati ako eh. Sasabihin, bias ako, sabihin, love na love kita. Ikaw talaga, Ma'am Brenda. Huwag kang pagtapos ng topic, saka ka hi Banat Boy, hi Nyolo. Ma'am Brenda Barton naman eh. Tamo, pinutol ko pa yung topic natin para batiin ka. Hindi isipin nila, love na love kita. Magtatampo yung iba. Mali mali. Kuya Editor, cut mo ron ha. Ito. Sabi rito. Oh. Ang pagtanaw, syempre, gayahin ulit natin si Atty. Claire. Siguro tinanong siya. Attorney, Yusek Claire, gusto po rin namin tanungin no kung ano po yung masasabi niyo doon sa pahayag ni Pulong Duterte na iyot man na nang-iiyot po ng mga pokpok doon. At nangihingi po, ayaw pong bayaran yung bugaw. Ang sabi niya po, it was my father who allowed the late Ferdinand Marcos Sr. to be finally laid at betrayal daw po ang iginante. Ano po masasabi niyo dyan, Your Honor, Mr. Chair? Sabi ni Yusek, talaga? Tinanong ba niya yan? Ito ang masasabi ko. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi kailangan na itolerate o tulugan ang anumang akasosyon ng kriminalidad at takpan ang mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Wala, mali! Sablay! Mas maganda yung kanina natin, no? Ito yan nga yung sinasabi ko eh. Eto dito, dapat maingat ka sa sagot. Ang ganda ng sagot ni Atty. Claire dito para sa akin. Alam niyo kung bakit? Dito kasi yung sitwasyon na yan, dapat maingat kayo sa pagsagot eh. No? Dapat easy lang. Kasi very sensitive yung question yan. Trick yung ano na yan eh. Pagka sinabi mong ikinontes mo na bakit betrayal, parang ibig sabihin, lalabas, talaga ba? Nakipagkasunduan yung aming mahal na Pangulo? Ha? Na dapat
hindi siya magagalaw pagdating sa EJK na kanyang naging kasalanan nung nanunungkulan siya. Kapalit ng pagpapalibing kay PBBM. Marami. Kapalit ng kapalit ng pagpapalibing sa ama ni PBBM. Aba, syempre, hindi yang gawain ng isang Marcos. Nakakasigurado kami diyan. Puwera na lang kung Amy Marcos. No? Kaya ang ganda ng pagsagot dito ni Attorney Clear. Hindi pwedeng bayaran, no? Yung kasamaan na ginawa, hindi pwede yung pagtakpan ng kahit anumang pabor. No? Hindi pumapasok. Kasi kung yan na nangyari, it's a form of corruption. Form yan ng corruption. Mas higit yan sa usaping pera dahil mga buhay ang nawala dyan. Ilang according to dun sa pulisya, 3,000 plus. Pero yung official record daw, 6,000. Pero lumalabas ang nakarating sa 30,000. Di ba? 30,000 deaths, let's say 5,000 na lang. Or let's be conservative. Papunta dun sa nila, sa argumento dun sa pulis. 3,000 na kapatay, ipagpapalit ni PBBM para lang ipalibing yung tatay niya. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kahit nung una pa lang Ha? Kung hindi sana ipinalibing kagad ni Duterte, kung yan hindi kagad pinalibing ni Duterte, tapos si PBBM na yung nagpalibing nung presidente na siya, ang ganda sana niyan. Naano nyo ako Di ba? Imagine niyo, kami mga Marcos loyalists, putya ililibing si Apo Lakay, ang presidente si PBBM. Putya si Digong, putya wala lang, tae-tae. Sa madaling salita, ang punto ng Malacanang, walang sino man ang dapat lampas sa accountability. Kahit sino pa ang nasa posisyon. Walang dapat gumawa ng utak korupsyon. Diba? Yun nga yung sinasabi ko kahapon pa Putya, dapat magpasalamat kayo, pinalibing ng tatay ko. Ay, palibing na rin natin tatay mo para bawi. Gusto mo ba? Huwag kang mag-alala. Pero, na-discuss ko na yun kahapon Diba? So, let's end it with that. Yeah? Ito ang paalala na isang talagang demokratikong sistema. Accountability at rule of law ang dapat manaig. Putya, ang galing ka na. Gumagaling na ako. Putya, ang galing ko rin huwag niyo sabihin hindi ako magaling doon. Ha? Ang galing ko rin, ayop na yun, Ulit, Etong topic na to, yung pagsagot ng Malacanang, ito ang paalala na ang isang demokratikong sistema, accountability at rule of law ang dapat manaig. Puta, Nyolo, regular mo na ako dito, Putya, ang galing ko ron. Ang galing ko ron. Ito. Sabi dito, ng bilyonaryo. Drop-in, smoking rates cut syntax revenues, PhilHealth says. The state-run Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, on Thursday said revenues from taxes on tobacco and related products were declining as smoking rates dropped, particularly among young Filipinos. PhilHealth President and CEO Edwin Mercado disclosed the trend as he assured members that contributions were unlikely to increase since premium rates have already reached the maximum allowed under the Universal Healthcare UHA law. Anong masasabi niyo dyan? O gusto niyo kayo na mag-discuss? Diyan sa topic natin na yan. Total, mahirap yan Hindi ko masyadong... Sabi. Hindi. Ito kasi maganda, Ang nagustuhan ko dyan dito, sabi dito
ngayong Webes, yung kita sa mga sa tobacco tax bumaba dahil nga bumaba yung mga naninigarilyong mga Pilipino. Di magandang balita 'yan, di ba? Siya mag-discuss. Pakiatin ko na. Oh, di ba? Siyempre, ayon naman talaga sa PhilHealth eh. Kung bumaba yung sin tax revenue mula sa tobacco dahil bumaba rin yung bilang ng mga naninigarilyo, lalo na sa kabataan, panalo yan. Good news yan. Sa isang banda, maaaring bumaba ang koleksyon ng buwis. Pero sa kabilang banda, magandang balita to para sa public health. 'Di ba? Na kumonti yung mga naninigarilyo. Mas kaunting naninigarilyo, ibig sabihin mas kaunting health complications sa hinaharap na siya ring layunin ng mga tax policies. 'Di ba? On the other way around, ang advokasya ng tax dapat gastusin sa tamang proyekto na magpapaganda ng kalusugan ng mga mamamayan nito. So kung ngayon bumaba yung presyo ng yung sin tax o yung tax na nakukuha natin mula sa tobacco, panalo pa rin tayo. Una, bumaba na nga yung bilang ng mga kabataan na naninigarilyo. Pangalawa, syempre, yung mga future na mga health problems, komplikasyon sa hinaharap, hindi na kailangan tugunan ng mga tax policies natin. So, winner tayo dyan. Ito talagang si natin, pinipilit mo akong si editor natin eh. Si Kuya Editor, pinipilit tayong maglabas sa mga ganong... Wala na, ayoko na. Hindi, sana na-gets nyo No? Although parang bad news. Kasi, di ba? Parang bad news eh. Bakit? Syempre, bumaba yung ating kita. Pero on the other hand, since ang advokasya o yung hangarin ng ating tax policies is pabutihin yung kalusugan, yung well-being ng ating mga mamamayan. So kung bababa yung mga naninigarilyo, it means bababa rin yung possibility or yung magiging mga health risk later on na kailangan din naman tugunan ng ating administrasyon sa pamamagitan din ng mga nakolekta nating tax. So on the other way around, even though nalugi tayo ng konti or hindi naman nalugi, bumaba yung makukuha natin na income pagdating doon, okay naman dahil hindi natin kailangan tugunan. Bababa yung posibilidad na matugunan natin yung mga ganyang klaseng sakit in the future. Palakpakan. Pucha, ang galing. Puta, gumagaling na ako. Nice talaga. So kahit may epekto ito sa natin wait nga. So kahit may epekto to sa revenue, ang mas mahalagang punto ay mas magiging healthy ang populasyon. So winner tayo dyan, di ba? Palakpakan. Kakulango. Tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung white karton, Duterte, Duterte. Tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
Luga